Iniisip ng lahat na siya ay isang pekeng doktor sa underground na walang lisensya, ngunit siya ang pinakamahusay na manggagamot sa mundo. Si Zenos ay isang binata at mahusay na manggagamot sa kaharian ng Hersith, isang bansa na ang kasaysayan ay hinubog ng husto ng mga manggagamot. Ang Royal Hospital ng Hersith ay sikat sa buong mundo para sa mga mahuhusay na manggagamot na ginagawang mas magandang lugar ang mundo. Ngunit si Zenos ay hindi katulad ng ibang mga manggagamot na sanay at may lisensya. Siya ay isang self-trained na manggagamot na tumatakbo sa mga slum na walang lisensya. Nakatira siya sa isang malaki at sira-sirang bahay kasama ang kanyang elf servant, si Lily, at nagpapagaling sa sinumang maaaring magbayad ng kanyang bayad ng walang anumang tanong. May isa pa siyang kasama, isang babae na multo na nagngangalang Carmilla, na lumulutang lang sa bahay na walang ginagawa. Sa isang karaniwang araw, pagkatapos gamutin ang lahat ng mga pasyente na bumibisita sa kanya, si Zenos ay nagpunta sa isang pagbisita sa bahay para sa isang pasyente na maaaring magbayad ng higit sa kanya, at si Lily ay nagsimulang magluto ng hapunan. Sa lalong madaling panahon pagkatapos niyang umalis, isang buong multi-species lineup ng kanyang mga kliyente ang dumating sa klinika, umaasa na makasama siya ng ilang oras. Kasama nila ang babaeng butiki, si Zaphia, ang Beastman Girl, si Linga, at ang babaeng Dark Elf na nakatan, si Love. Ang mga babae ay nagsimulang makipagkompetensya para sa karapatang makita muna si Zenos, at pag-usapan kung paano nila gustong suriin niya ng maigi ang kanilang mga katawan. Ngunit galit na hamarang si Lily sa kanila dahil ayaw niyang may babaeng lumalapit sa kanya. Pagkatapos niyang pakalmeyan ang tatlong babae, inanyayahan sila ni Lily na manatili sa hapunan, sinabi na sabay silang kakain kapag bumalik si Zenos. Gayunpaman, sa sandaling lumabas siya ng silid upang maglaba, ang Beast Woman at ang Dark Elf ay hindi mapigilan ang kanilang pagnanais na tikman ang masarap na pagkain bago hapunan. Isang higop lang ng sabaw ay naghahangad na sila ng higit pa, at maging ang babaeng butiki ay hindi na rin makapagpigil ng matagal. Natapos nilang tatlo ang pagkain sa record ng oras, ngunit pagkatapos ay napagtanto nila na sila ay nasa malubhang problema ngayon habang iniisip nila kung paano nila ito ipapaliwanag. Bumalik si Lily sa loob at kinilabutan siya nang malaman niyang kinain ng mga babae ang kanilang buong hapunan. Sinimulan nilang sisihin ang isa't isa sa pag-ubos ng pagkain, ngunit dumating si Carmilla, galit na galit dahil excited na talaga siya sa hapunan ngayong gabi. Ang tatlong babae ay sobra ang takot sa kanya, at nagboluntaryo silang tulungan si Lily sa pagluluto ng pangalawang batch. Malungkot na ipinaalam sa kanila ni Lily na wala na silang mga sangkap, kaya nagpasya silang dalhin ang pinakamahusay na kalidad na mga sangkap na mahahanap nila para sa kanya. Habang ang mga babae ay abala sa pag-aalala tungkol sa hapunan, umuwi si Zenos pagkatapos ng kanyang pagbisita sa mga bahay. Habang nasa daan, dumaan siya sa isang beast girl na nagngangalang Teal, mahigpit na nakahawak sa tiyan nito upang pigilan ang hindi matiis na sakit na nararamdaman. Huminto siya upang suriin ang kanyang mga sintomas, ngunit sa sandaling dumating ang master ng beast girl, nagtatanong sa kanya kung saan siya nagpunta. Sinabi sa kanya ni Teal na nagpunta siya sa isang doktor para sa kanyang pananakit ng tiyan, ngunit dahil wala siyang pera, hindi man lang siya nasuri. Napabuntong hininga na lang ang mayabang na lalaki habang hinahawakan siya sa buhok, nagtatanong kung sa tingin niya ay makakapag-day off ang isang alipin na tulad niya sa pag-arte niya na parang sumasakit ang tiyan. Hinihila niya siya palayo para gawin ang kanyang trabaho, at pinapanood ni Zenos ang dramang ito na nangyayari nang walang ginagawa dahil wala ito sa kanyang negosyo. Samantala, dinala ng lalaki si Teal sa lokal na sementeryo at itinapon siya sa ibabaw ng isang libingan, naglabas ng isang multo na pumasok sa kanyang katawan nang walang nakakapansin. Ang lalaki ay nagsimulang sabihin sa kanya na gawin ang tanging bagay na siya ay mahusay sa, na kung saan ay ang paghahanap ng mga mahahalagang bagay na nakatago sa loob ng libingan. Ngunit kapag hindi siya sumagot, pinagulong-gulong siya nito ng may sipa. Siya ay patuloy na nakahawak ng mahigpit sa kanyang tiyan, at habang sinasabi sa kanya ng kanyang amo na magtrabaho, nagsimulang kontrolin siya ng multo. Hindi ito napansin ng lalaki at nagsimulang bumalik, na nagsasabi kay Teal na hindi siya makakakuha ng anumang hapunan kung babalik siya ng walang dala. Gayunpaman, siya ay ganap na sinapian ng multo ngayon at bigla siyang inatake. Inatake ang kanyang tiyan gamit ang kanyang mga kuko.
Napagtanto ng lalaki na siya ay nabaliw dahil hindi na siya sinunod ni Till, at tumakbo siya ng mabilis hanggat kaya niya kasama ang kanyang dumudugong sugat. Siya ay tumakbo kay Zenos sa daan at nagmamakaawa sa kanya na iligtas siya mula sa kanyang nagngangalit na alipin. Ngunit sinagot ni Zenos na wala siyang panahon para sa mga mayabang na lalaki na tulad niya. Sa sandaling iyon, dumating si Till doon, at nakikita ni Zenos ang madilim na enerhiyang nakapalibot sa kanya. Tinanong niya ang lalaki kung saan nanggaling ang dalawa, at sumagot siya na nagsasaka sila. Hindi naniniwala si Zenos, ngunit walang pakialam ang lalaki. Hiniling niya sa kanya na ibagsak ang kanyang ligaw na alipin at nangako ng gantimpala bilang kapalit. Biglang sinunggaban muli ni Till ang lalaki, at mabilis siyang iniligtas ni Zenos bago siya inihagis sa gilid. Minarkahan siya ng Beast Girl bilang kanyang susunod na target at buong lakas siyang ibinato. Madaling naiwasan ni Zenos ang lahat ng mga bato na maaaring mag-iwan ng mga butas sa kanyang katawan, at iniisip ng lalaki na kaya niyang talunin si Till. Gayunpaman, tumugon si Zenos na siya ay isang manggagamot, at ang pagpaslang sa mga tao ay kadalasang kinasusuklaman sa kanyang hanay ng trabaho. Sa sandaling iyon, si Till ay sumugod ng isang malaking bato patungo sa kanila, at binasag ito ni Zenos gamit ang isang kamao na natatakpan ng mahika. Hanggang pagkatapos ay sumugod siya sa napakabilis, at umiwas siya ng ilang pag-atake bago niya hinayaang hampasin ang kanyang magic barrier na nagpapalipad sa kanya papunta sa isang gusali. Kahit papaano ay gumapang siya palabas ng mga durog na bato sa kabila ng malubhang pinsala, ngunit dahil doon, ang multo ay nagsimulang mawalan ng kontrol sa kanya. Sa wakas ay sigurado na si Zenos sa kung ano ang bumabagabag sa kanya, ngunit habang sinusubukan niyang tulungan siya, kinagat ni Till ang kanyang braso. Walang pakialam si Zenos tungkol doon, at agad niyang ginamit ang kanyang healing magic sa kanya, ginagamot ang kanyang mga sugat at pinaalis ang multong nagmamay-ari sa kanya. Nililinas din niya ang multo gamit ang kanyang mga kapangyarihan at pagkatapos ay ipinahayag na nakagawa siya ng sapat na trabaho para sa araw na ito. Nakikita ng mayamang lalaki ang lahat ng ito, at ngayon ay naniniwala na siya na si Zenos ay isang bihasang manggagamot. Hiniling niya sa kanya na iligtas siya, ngunit sumagot si Zenos na naabot na niya ang kanyang target para sa araw na ito. Ang lalaki ay nagreklamo na siya ay masasawi at hiniling sa kanya na pagalingin siya kaagad, at sinabi sa kanya ni Zenos na dagdagan ang gastos niya. Inihagis ng lalaki ang kanyang pitaka sa kanyang harapan upang mabayaran ang mga gastusin, ngunit sinabi sa kanya ni Zenos na ito ay hindi sapat. Nagalit ang lalaki dito at nagbanta na magrereklamo sa medical board tungkol sa paniningil ng labis, ngunit sinabihan siya ni Zenos na magpatuloy dahil wala siyang lisensya at walang pakialam sa medical board. Bigla siyang nakakuha ng ideya at sinabing kukunin niya ang Beast Girl bilang natitirang bayad niya. Ang mayamang lalaki ay agad na sumang-ayon sa deal, at si Zenos ay hindi nag-aksaya ng anumang oras sa paggamot sa kanya. Pagkatapos nito, nananatili siya sa walang malay na Beast Girl hanggang sa magising ito, at muling sumiklab ang pananakit ng tiyan nito. Tinanong niya si Zenos kung sino siya, at ipinakita niya sa kanya ang mga dokumento, na sinasabi na siya ang kanyang bagong amo. Pagkatapos ay agad siyang tumungo sa negosyo at sinabihan si Till na mag-alis ng suot dahil may kailangan siyang suriin. Nagulat si Till, iniisip na ang kanyang bagong amo ay isang walang modo, ngunit dahil siya ay isang alipin, wala siyang pagpipilian. Tinanggal ni Till ang kanyang kamiseta, at nakita ni Zenos ang isang bato sa abdo na nagdudulot ng lahat ng kanyang sakit. Sinimulan niyang sabihin ang ilang medikal na salita na parang siya si Dr. Strange, at pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang mahika upang bunutin ang bato sa abdo mula sa kanyang katawan. Agad na bumuti ang pakiramdam ni Till at tinanong si Zenos kung paano niya ginawa iyon, at sumagot siya na gumamit siya ng mahika para hiwain siya, bunutin ang bato, at pagkatapos ay tinahi siya pabalik sa loob lamang ng isang segundo. Hindi makapaniwala si Till na posible ito, ngunit gusto ni Zenos na maging mapagpakumbaba paminsan-minsan at sinasabi na maaaring gawin iyon ng sinumang manggagamot. Si Till ay maaari lamang magpasalamat sa kanya para sa pagpapagaling sa kanya, ngunit sinabi ni Zenos na hindi niya gusto ang kanyang pasasalamat. Sa halip, gusto niyang ibalik nito ang halagang ginastos sa kanya. Handang gawin ni Till ang lahat para sa kanya, simula sa isang I love you 3,000, ngunit hindi alpha simp si Zenos, at sinabihan niya itong maghanap ng espesyal na damo para sa kanya. Si Till ay nadismaya,
Ngunit natagpuan pa rin niya ang espesyal na damo para sa kanya, at sinabi ni Zenos sa kanya na ganap na niyang binayaran ang kanyang presyo ngayon. Hindi niya maintindihan kung nagbibiro ba ito or nagsasabi ng totoo, kaya sinabi ni Zenos sa kanya na hindi niya mahahanap ang mga halamang ito kung wala siya, kaya binayaran niya talaga ito para sa pagbili sa kanya. Ngayon, malaya na siyang pumunta saan man niya gusto. Si Till ay hindi makapaniwala dito, ngunit pinunit ni Zenos ang kontrata ng alipin, na sinabi sa kanya na pagmamayari niya ang kanyang buhay ngayon. Naging emosyonal siya at pinasalamatan siya sa pagtulong sa kanya, at hiniling siya ni Zenos na pumunta sa kanyang klinika kung kailangan niya ng manggagamot, ngunit binalaan din siya na medyo mataas ang kanyang bayad. Kasabay nito, umuwi siya sa oras para sa kanyang tatlong babae na bumalik kasama ang mga sangkap para sa kanilang hapunan. Naaalala ni Zenos ang panahon na siya ay miyembro ng pinagpipitaga ng Golden Phoenix, na naging isa sa pinakamalakas na adventure party sa buong kaharian. Isang araw, sinabi ng pinuno ng partido, na pinangalan ng Aston, kay Zenos na ayaw na nila sa kanilang partido ang isang mahirap, naninirahan sa slum-dwelling commoner at binigyan siya ng gintong barya bilang severance pay. Sinabi ni Aston na si Zenos ay walang silbi, at sila ay mas mahusay na wala siya. Naguguluhan si Zenos dahil isa siyang napakalakas na manggagamot na tumulong sa partido mula nang ito ay nabuo, ngunit tinatawanan ito ni Aston, na sinasabing siya ay isang mahirap, self-taught na talunan na hindi kailanman nakakuha ng opisyal na lisensya ng manggagamot, na ginagawang ganap na walang silbi. Tumingin si Zenos sa kanya at sinabing akala niya ay magkaibigan sila, ngunit si Aston ay tumatawa sa kanyang mukha kasama ang kanyang mga kaibigan, tinutuya si Zenos, na sinasabing siya ay isang kalasag lamang para sa kanila at wala nang iba pa. Sinabi sa kanya ni Aston na ngayong sila na ang pinakamalakas na partido sa kaharian, sila ay karaniwang mga kilalang tao, at hindi magandang tingnan ang magkaroon ng isang karaniwang naninirahan sa slum sa isang partido na puno ng mga maharlikang miyembro. Sinabi ni Aston na ang gintong barya ay dapat na higit pa sa sapat para sa kanya upang pumunta kahit saan, at na hindi niya dapat ibuka ang kanyang bibig tungkol sa pagiging miyembro niya sa kanilang partido. Napagtanto ni Zenos na ito ay karaniwang pera upang patahimikin siya, kaya tumayo siya at lumabas ng silid habang iniisip kung ano ang gagawin niya sa kanyang buhay ngayon. Habang naglalakad na walang patutunguhan, bigla niyang narinig ang ingay ng nagpupumiglas at pumunta siya para mag-imbestiga. Ito pala ay isang lalaki at isang babae na nagsisikap na pasukuan ang isang aliping elf para maibenta nila ito sa isang maharlika. Ngunit sinubukan ng aliping babae na lumaban at tumakas, na pinilit ang lalaki na maglunsad ng palaso sa kanyang binti. Lumakad siya at hinawakan siya sa kwelyo, ngunit ang elf ay nagninangas at kinagat ang mga kamay ng kanyang umaatake, na ikinagalit niya. Kinuha ng lalaki ang kanyang punyal at tinusok sa tiyan, na ikinainis ng babaeng tumawag sa kanya na talunan dahil sa pagsira ng kanilang mga paninda. Pinapanood sila ni Zenos na nagtatalo sa katawan ng aliping babae na puno ng dugo, at nagpasya siyang mabilis na mamagitin. Inalok niya sa kanila ang gintong barya bilang kapalit sa aliping babae, at agad namang tinanggap ito ng babae, dahil ang babae ay parang sawi na. Agad na naglaho ang dalawa sa dilim habang mabilis na sinimulan ni Zenos na suriin ang kanyang sugat. Iniisip ng aliping babae na siya ay masasawi na, ngunit si Zenos ay isang hindi kapani-paniwalang manggagamot at madaling nagpagaling sa kanya sa buong kalusugan. Ang aliping babae ay lubos na nagulat, dahil wala man lang siyang naramdaman, at nagpasalamat kay Zenos sa kanyang tulong. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Lily at agad na nag-alala tungkol sa gintong barya na binayaran ni Zenos para sa kanya. Napagtanto ito ni Zenos at sinabi sa kanya na huwag mag-alala tungkol doon, dahil hindi ito isang malaking bagay. Sa totoo lang, hindi siya masyadong mahilig humawak sa pera ng isang hamak na tulad ni Aston. Tinanong ni Lily kung si Zenos ay isang tanyag na manggagamot sa mundo, ngunit sumagot siya na siya ay walang sinuman na walang lisensya sa pagpapagaling. Pagkatapos ay tinanong niya kung saan siya nakatira, ngunit sumagot siya na siya ay nagugutom at walang tirahan. Nagpasya si Zenos na kunin siya, at dinala siya sa isang maliit na tavern kung saan binilhan siya ng mas magandang damit at ilang mainit na pagkain. Si Lily ay kumakain ng mabuti, nagtatanong kung si Zenos ay hindi kakain ng kahit ano, na sumagot siya na hindi siya nagugutom. Kung tutuusin, wala na siyang pera pambili ng pagkain.
Nang nag-iisip siya kung paano maghanap ng trabaho, isang lizard man ang pumasok sa tavern at humihingi ng tubig. Umupo siya sa isang upuan na may dugong tumutulo mula sa kanyang braso mula sa tila butas ng bala. Lumapit si Zenos sa kanya at pinagmasdan ang kanyang sugat, na sinasabing walang dapat ipag-alala dahil ito ay karaniwang gasgas. Iniisip ng lizardman na nagsisinungaling si Zenos, ngunit walang pangalawang salita, itinaas ni Zenos ang kanyang mga braso at binibigkas ang healing spell, na lubos na gumagaling sa sugat ng lizardman. Nagulat ang lizardman ngunit kasabay nito ay natuwa at agad na inabutan ng pera si Zenos bago umalis sa tavern. Medyo natarante si Zenos dahil ito ang unang beses na binayaran siya para sa pagpapagaling ng isang tao. Sinabi ni Lily na tila normal ito para sa kanya, dahil naninangil ang mga manggagamot para magpagaling ng isang tao. Nagpasya si Zenos na isabuhay niya ang konseptong ito mula ngayon at magsisimula ng sarili niyang klinika. Ang isang problema niyan ay dahil siya ay mula sa mga slums, ang pagkuha ng lisensya para sa isang legal na operasyon ay magiging malapit ng imposible, kaya malamang na siya ay isang underground healer na nagtatrabaho ng ilegal. Mukhang masaya si Lily sa desisyong ito at nangangako na tutulungan siya sa buong buhay niya. Hindi talaga gustong kaladkarin ni Zenos ang gayong babae sa isang ilegal na operasyon, ngunit dahil hindi niya kayang iwan si Lily ng ganito, nagpasya siyang hayaan itong makasama sa ngayon. Dinala niya siya sa isang abandonadong bahagi ng bayan, kung saan ang karamihan sa mga bahay ay nawasak at walang kaluluwa ang makikitang naglalakad. Tinanong ni Lily kung bakit sila nasa isang masamang lugar, at sumagot si Zenos na kailangan nilang manatili ng medyo malayo sa sentro ng bayan dahil kailangan nilang manatili sa ilalim ng radar. Sinasabi niya na naghahanap siya ng buo na bahay na matatawag sa kanyang tahanan, at sa wakas, nakita niya ang isa sa mga bahay na hindi masyadong masama. Sinimulan niyang inspeksyonin ang buong bahay, kahit na medyo masama ang kalagayan nito. Simpleng masaya si Zenos na may bubong sa itaas ng kanyang ulo, dahil sa halos buong buhay niya, kailangan niyang matulog sa labas habang siya ay nasa dati niyang partido. Ginamit ni Lily ang kanyang light magic para maipaliwanag ang lugar, at sinimulan ni Zenos na suriin ang lahat. Nang biglang, nakatagpo sila ng isang wraith, na walang iba kundi si Carmilla mismo. Nagtago si Lily sa likod ni Zenos, iniisip na ito na ang wakas dahil ang mga wraith ang pinakamalakas na undead na halimaw na sinasabing may haplos ng kasawian. Napangiti si Carmilla nang makita ang sariwang karne na naglalakad papasok sa kanyang palasyo at nagpasyang atakihin sila. Ngunit si Zenos ay kalmadong nagsumite ng kanyang healing magic, na nagiging sanhi ng pagkawala ng kanyang mga braso. Nagulat siya nang makita ang isang tao na lumaban, habang si Lily ay nakatingin sa kanya, nagulat, nagtatanong kung paano siya nakikipaglaban sa isang wraith. Si Zenos ay mukhang nalilito at sinasabing hindi niya nakikita kung ano ang malaking bagay, dahil nakalaban na niya ang daan-daang mga ito. Lumalabas na sa tuwing gustong magpahinga ni Aston, ipapadala niya si Zenos sa pinakamalalim na piitan, kung saan napipilitin siyang harapin ang mga wraith. Ngunit hindi nagtagal ay napagtanto ni Zenos na sila ay talagang mahina sa kanyang healing magic. Sa kasalukuyan, humingi ng paumanhin si Zenos kay Carmilla ngunit sinabing gusto niyang manatili rito at susubukan niyang huwag istorbohin. Nagpa siya ang wraith na umatake muli, ngunit madaling itinulak siya ni Zenos pabalik. Naiinis si Carmilla, dahil siya ang reyna ng mga wraith at wala pang taong nang ahas na hominin siya noon pa man. Itinaas niya ang kanyang mga kamay at tumawag sa isang maliit na hukbo ng mga wraith upang harapin si Zenos, ngunit ang manggagamot na bida ay masyadong malakas para sa kanila at nagpalabas ng high heel, na agad na pumapaslang sa lahat ng mas mababang antas ng mga wraith, na iniwan si Carmilla. Humihingi muli ng paumanhin si Zenos sa pagpasok ng ganito, at nagtanong kung makakakuha siya ng kahit isang kwarto para patakbuhin ang kanyang klinika. Si Carmilla, na napagtatanto na ang taong ito ay kakaiba, sumang-ayon na ibahagi ang espasyo ngunit sinasabing ang ikalawang palapag ay ang kanyang pribadong silid bago mawala. Lumipas ang ilang araw pagkatapos nito, ngunit sa lalong madaling panahon ang silid ay nagsimulang magmukhang isang klinika habang gumagawa sila ng ilang panghuling pagsasaayos. Tinanong ni Lily kung dapat silang mag-advertise, ngunit sinabi ni Zenos na wala silang kailangang gawin. Maya-maya lang, bumukas ang pinto, at pumasok muli ang lizardman. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Zan at sinabi kay Zenos na sa pagkakataong ito ay dinala niya ang kanyang kapatid na babae.
Tinitingnan ng kapatid na babae si Zenos, nagtatanong kung kaya ba niyang gamutin ang sugat nito sa braso. Napagtanto ni Zenos na siya ay inatake ng isang magic poison bullet, na ganap na nagpahawa sa kanyang braso. Sinabi niya na ang braso ay kailangang putulin, dahil ito ay wala ng silbi. Ang babae ay tumingin sa kanya at nagtanong kung magkano ang dapat niyang bayaran, at si Zenos ay nagsabi ng 100,000. Ikinagalit ito ni Zan dahil mas mataas ito sa presyo ng merkado para sa isang simpleng pagputol, ngunit pinatahimik siya ng babae, na sinasabing matalino si Zenos at alam niya na siya si Zophia, ang pinuno ng lipi ng lizard. Hindi talaga alam ni Zenos iyon, ngunit narinig na niya ang pangalan noon, dahil may mga pangunahing pinuno ng angkan sa mga slum, isa na rito ay si Zophia, na nagnanakaw sa mayayaman at namamahagi sa mahihirap. Hiniling sa kanya ni Zophia na bigyang katwiran ang ganoong kataas na presyo, at tuyong tumugon si Zenos na ang muling pagbuo ng isang bagong braso ay nangangailangan ng maraming enerhiya. Natigilan siya habang nagtatanong, ano ang ibig niyang sabihin sa muling pag-regenerate. Mukhang nalilito siya at sinasabing puputulan niya ang kanyang braso at bibigyan siya ng bago. Nagulat si Zophia ngunit sinabi sa kanya na kung magagawa niya iyon, pagkatapos ay babayaran niya ito sa perang hinihingi niya. Hindi nagtagal, inihiga niya ito sa mesa at gumamit ng ethereal scalpel para putulin ang braso nito bago muling buuin ang bago. Nagulat si Zenos na malaman na ang mga healer ay hindi karaniwang gumagawa ng mga bagay na tulad nito, habang pinasasalamatan siya ni Zophia para sa kanyang tulong, na sinasabing malamang na magpapadala siya ng mas maraming tao sa kanyang klinika upang gumaling. Lumipas ang ilang araw ng isang gabi, pagkatapos ng pag-aalaga sa mga pasyente, umupo si Zenos para uminom ng tsaa kasama sina Carmela at Lily nang tanungin ni Lily, bakit laging nasusugatan ang mga lizardman kapag lumalapit sila sa kanya para humingi ng tulong. Sinasabi ni Zenos na mayroong 3 paksayon sa mga slum sa ilalim ng lupa na patuloy na nakikipagdigma, ang isa ay ang mga taong butiki, ang isa ay ang mga orc, at ang huli ay ang mga beastman. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang bagay, at bumukas ang pinto nang pumasok ang isang grupo ng mga beastman sa silid kasama ang isang demi-human na babae na nagpapakilala sa sarili bilang si Linga, ang pinuno ng mga beast folks. Alam ni Zenos na pinangangasiwaan niya ang lahat ng operasyon ng pagsusugal at napaka-tyrant, kaya sinabi niya sa kanya na sarado ang mga ito para sa araw na ito, ngunit kung ito ay isang emergency, maaari niyang tingnan. Tumawa si Linga at sinabing kahit ilang beses nilang talunin ang mga taong butiki, palagi silang bumabalik, ganap na gumaling, at pagkatapos ay nalaman niyang si Zenos ang nagpapagaling sa kanila. Sa pamamagitan nito, kumuha siya ng isang malaking palakol at nagsimulang maglakad patungo sa kanya, na sinasabing tatapusin niya siya upang hindi na niya matulungan ang mga taong butiki. Sa pamamagitan nito, sinunggaban niya siya, ngunit ang kalasag sa paligid niya ay nabasag ang palakol. Ang lahat ng mga beastman ay nagsimulang umatake sa kanya, ngunit wala itong epekto sa kanya, kaya sinimulan nilang sirain ang kanyang lugar. Sinusubukan niyang pigilan ang mga ito, ngunit hindi sila nakikinig. Biglang sumulpat si Carmela na galit sa pagkasira ng bahay niya. Ang lahat ng beastman ay nabasa sa kanilang pantalon nang makita ang isang wraith sa kanila, ngunit bago niya ito mapuksa, pinigilan siya ni Zenos, na sinasabing ang klinika na ito ay para sa pagliligtas ng mga buhay at hindi para sa pagkuha sa kanilang buhay. Nagpasya si Carmela na iwan siyang mag-isa at bumalik, habang si Linga ay agad na bumagsak sa sahig, humihingi ng kapatawaran, dahil ang isang taong kayang harapin ang isang wraith ay maaaring tanggalin ang lahat ng mga beastman ng sabay-sabay. Sinabihan sila ni Zenos na huwag mag-alala tungkol doon dahil napagtanto niya na malamang na nakakuha siya ng isa pang stream ng mga customer para sa kanyang klinika. Ang kanyang klinika ay matagal nang umuusbong, dahil palagi siyang kumukuha ng mga pasyente mula sa lizardman pati na rin sa beastman na paksayon. Bukod sa kanila, ngayon ay dumating na rin ang isa sa mga orc, at sinabi niya kay Zenos na ang kanilang pinuno, ang dakilang Lady Love, ay may sakit at gusto niyang tingnan siya nito. Sinabihan siya ni Zenos na dalhin ang babae sa klinika, ngunit tumanggi ang orc, na sinasabing hindi makagalaw si Lady Love sa ngayon, at ang mga beastman at ang mga lizardman ay palaging nasa paligid, na nagdadala ng mga regalo at mga istruktura ng gusali. Hindi maaaring makipagsapalaran si Lady Love na makarating sa isang lugar na napapaligiran ng napakaraming kaaway.
Huminga ng malalim si Xenos at nagpas siyang sundan ang orc sa kanilang lungga. Naglalakad siya sa madilim na mga kuweba bago dumating sa isang siwang, kung saan nakita niya ang isang magandang tan na babae na nakaupo sa isang trono na napapalibutan ng isang grupo ng mga orc. Ipinakilala niya ang kanyang sarili, ngunit sinabi ni Love na alam na niya kung sino siya, dahil pareho ang mga taong butiki at ang mga beastman ay hindi maaaring tumigil sa galit tungkol sa kung gaano kalaki ang bagong manggagamot. Naiinis si Xenos dito, dahil ayaw niya ng maraming publisidad para sa kanyang klinika, dahil maaari itong humantong sa problema sa mga autoridad dahil wala siyang anumang lisensya. Tinanong niya kung ano ang kanyang problema, at sa halip ay hinahamon siya nito na hanapin mismo ang problema. Kalmadong lumapit si Xenos sa kanya at iniskan ang kanyang buong katawan para sa anumang panlabas na pinsala ngunit wala siyang nakita. Pagkatapos nito, nagpa siyang suriin siya para sa anumang panloob na pinsala at sa lalong madaling panahon na pagtanto na mayroong isang bukol sa loob ng kanyang tiyan, na hindi isang sanggol ngunit isang monwan. Tumingin siya sa kanya at nagtanong tungkol dito, nang sabihin niya sa kanya na ito ay isang paputok na bato na natapos niya sa paglunok. Tinanong ni Xenos kung may nagtangkang lasunin siya, ngunit sinabi niya na hindi iyon ganoon at hindi niya sinasadyang nalunok ito habang kumakain ng rice balls. Tumalikod si Xenos at sinabihan siya na bigyan ito ng ilang oras dahil malapit na siyang maging maayos, ngunit pinigilan siya ni Love, na sinasabing hindi niya sinasadyang nanguya ito ng kaunti, na ginagawang napakapabago-bago ng bato, at kung gumalaw siya kahit kaunti, maaari itong sumabog. Agad siyang pinalibutan ng mga orc, na sinasabing masasawi sila kasama niya ngunit hindi aalis sa tabi niya. Wala talagang pakialam si Xenos sa melodrama na ito at gustong umalis, ngunit sinabi ni Love na mayroon siyang malaking halaga ng kayamanan na nakatago sa loob ng isa sa mga chest at gusto niyang makuha niya ito. Medyo nalilito siya dito at sa tingin niya ay nagbibiro siya, ngunit agad siyang binato ni Love ng isang gintong susi, sinabi sa kanya na maaari niyang buksan ang kayamanan gamit iyon. Tinanong ni Xenos kung bakit niya ginagawa iyon, at sinabi ni Love na narinig niya na palaging humihingi si Xenos ng patas na presyo, ngunit para sa mga bata, hindi siya kumukuha ng kahit isang sentimo. Gustong-gusto iyon ni Love tungkol sa kanya at gusto niyang ipagpatuloy niya ang magandang trabaho na kanyang ginagawa. Napabuntong hininga si Xenos at nagpa siya na sa wakas ay harapin ang isyu habang siya ay tumalikod at lumalapit sa kanya, kinuha ang kanyang mahiwagang scalpel at hiniwa ang kanyang tiyan. Ang mga orc ay natakot at sinubukan siyang salakayin, ngunit bago pa man nila siya mapaligiran, inilabas niya ang mana stone at pinagaling ang tiyan nito. Nagulat siya dito, dahil hindi pa niya nakitang nangyari ito ngunit agad niyang binalaan si Xenos na dapat niyang itapon ito bago ito sumabog. Si Xenos, gayunpaman, ay hindi man lang kumibo at hinawakan ang mana stone sa pagitan ng kanyang mga kamao nang ito ay sumabog ng marahas. Matapos maalis ang alikabok, si Love ay lubos na nagulat upang makitang walang kahit isang gasgas si Xenos, na naging kumpiyansa sa sarili bago ibinato ang susi pabalik kay Love at umalis. Pinigilan siya ni Love at tinanong, bakit niya siya pinagaling kung maaari niya sanang makuha ang lahat ng pera para sa kanyang sarili. Ngunit sinabi ni Xenos na tumanggap siya ng patas na presyo at ang ibinibigay nito sa kanya ay sobra para sa isang simpleng operasyon. Pagkatapos ng araw na iyon, ang mga pinuno ng lahat ng tatlong paksayon ay nagsimulang regular na bisitahin siya, kahit na wala silang dahilan. Iniisip lang ni Xenos na sila ay ganap na walang trabaho, ngunit pinaghihinalaan sila ni Lily na gusto nila si Xenos, na kinumpirma ni Carmilla, na nagsasabing lahat ng tatlong pinuno ay lubos na nasusuklam sa kanya at malapit ng makipagdigmaan para sa kanya. Hindi ito pinapansin ni Xenos, na sinasabing siya ay isang hindi kapansin-pansing manggagamot at wala ng iba pa. Ngunit naging totoo ang sinabi ni Carmilla ng isang araw, isa-isang binisita siya ng tatlo sa mga pinuno ng paksayon, na may dalang mga regalo at pagkain habang sinasabing makikipagdigma sila kinabukasan. Kinaumagahan, lahat ng tatlong paksayon ay nagkita sa larangan ng digmaan kasama ang kanilang mga tauhan na nag-uusap sa isa't isa, habang sila ay naghahanda na sa wakas ay magpasya kung sino ang hindi mapag-aalinlangan ng hari ng underworld. Gayunpaman, bago magsimula ang laban, dumating sina Xenos at Lily sa stadium. Ngunit sa halip na itigil ang laban, ang doktor na bida ay nagsasabi sa kanila na alisin ang lahat ng ito sa kanilang sistema minsan at para sa lahat.
Sa pagpapatibay na iyon, sinubukan ni Zaphia na kumuha ng dugo sa pamamagitan ng paglabas ng kanyang mga punyal at pag-atake kay Linga, ngunit ang Beast Girl ay mabilis at nagawang umiwas sa pag-atake. Nagpa siya ang orc na sumali sa aksyon at tumalon kay Zaphia, ngunit iniwasan niya ang pag-atake at umatras. Ito ay kapag ang lahat ng paksayon ay kumalas habang ang lahat ng mga paksayon ay nagsimulang sumugod at umatake sa isa't isa sa mortal na labanan, habang ang mga pinuno ng bawat paksayon ay nagsasagawa ng nakakasawi na atake sa isa't isa na may layuning pumaslang. Si Lily ay tila labis na nabalisa sa lahat ng ito, ngunit sa lalong madaling panahon ang mga bagay ay nagbago. Habang patuloy silang lumalaban sa buong araw, sa ilang kadahilanan, walang nasasawi or sumusuko, at ang lahat ng kanilang mga pinsala ay patuloy na naghihilom ng mahiwaga. Sa wakas, napagtanto ng mga pinuno na pinagaling silang lahat ni Zenos ng sabay-sabay, at tumugon siya na wala siyang pakialam kung gaano katagal silang nag-aaway, ngunit sila ay kanyang mga pasyente, kaya patuloy niya silang pagagalingan. Sa puntong ito, nagsimulang tumawa ang mga pinuno nang mapagtanto nila kung gaano sila kawalang isip. Nagpa siya silang bumuo ng isang tigil labanan at pamunuan ang underworld ng magkasama sa kapayapaan. Mukhang talagang masaya si Lily dito, habang sinasabi ni Zenos na sisingilan niya sila ng maraming pera, dahil ang pagpapagaling ng napakaraming tao ng sabay-sabay ay isang napakahirap na trabaho. Lumipas ang ilang araw nang bumisita muli si Zaphia at ang kanyang kapatid sa klinika ni Zenos para magpagaling. Nandoon din sina Linga at Love, chill lang habang tinatanong ni Zenos si Zaphia kung paano siya nasaktan this time. Sinabi ni Zaphia na siya ay isang magnanakaw na pumipili ng talagang mayayamang maharlika, at nagnakaw mula sa kanila bago ipamahagi ang kayamanan sa mga mahihirap na lokal sa mga slums. At kahapon, habang ginagawa niya iyon, humarap siya sa mga Royal Guard at nasugatan. Sinasabi ng kanyang kapatid na ang kanyang kaso ay iba, dahil ang isang baliw na babae na nagngangalang Iron Rose ay nahuli siya sa bukas at nagsimulang magpaputok sa kanya na parang isang tunay na kontrabida. Ngumiti si Carmilla at sinabi kay Zenos na pakiramdam niya ay maaaring bisitahin siya ng Iron Rose na ito sa lalong madaling panahon, dahil nagawa niyang pagsamahin ang tatlong naglalabanang paksayon sa unang pagkakataon sa mga taon, at maaaring makita ng mga maharlika na isang banta iyon. Sinabi ni Zenos na hindi niya gustong harapin ang alinman sa mga iyon, at umupo upang kumain ng pagkain na inihanda ni Lily para sa kanilang lahat. Naging totoo ang mga sinabi ni Carmilla dahil ang babaeng kilala bilang Iron Rose ay pumasok na sa mga slums at laking gulat niya nang makita ang kapayapaan, habang ang mga beastman ay naglalaro ng baraha sa mga taong butiki habang ang mga orc at ang mga beast folks ay nagbibiruan at nagtatawanan. Nakita niya ang isa sa mga lizardman na tahimik na nakaupo at umiinom ng beer, kaya nilapitan niya ito, na sinasabing matagal na siyang huling bumisita sa mga slum at mukhang malaki ang pagbabago. Tumingin sa kanya ang lizardman at sinabing ngayong magkakilala na silang lahat, napagtanto na nilang pareho sila, kaya walang dahilan para mag-away. Tinanong siya ng babae kung sino ang tagapamagitan na huminto sa digmaan, ngunit sinabi ng lalaking butiki na gusto ng tagapamagitan ang mababang profile, kaya hindi niya sinabi ang pangalan. Dahil dito, hinawakan ng baliw na babae ang kanyang kwelyo at itinutok ang kanyang baril sa kanyang tiyan, nagbabantang papaputukan siya, ngunit tumanggi pa rin itong sabihin si Zenos at nagawang sumigaw para sa tulong. Sa kabutihang palad, naglalakad si Zaphia at ang kanyang kapatid sa malapit, na pinilit na tumakas ang babae. Ngunit napansin niyang tila naghilom na ang mga sugat sa kamay ni Zaphia. Naglalakad siya sa lungsod at natitised sa klinika ni Zenos sa hating gabi. Pumasok siya sa silid, humihingi sa kanya ng mga direksyon upang marating ang lungsod, ngunit sa sandaling sinubukan niyang tumulong, agad niyang inilabas ang kanyang baril at pinaputukan siya ng granada ng usok habang si Lily ay nanonood na takot, iniisip kung ano ang mangyayari ngayon. Sinabi ng babae na matagal na niyang iniimbestigahan ang isang mandurukot na nagtatarget ng mga elves at sa wakas ay natagpuan niya ito ngayon. Sinubukan ni Lily na sabihin sa kanya na si Zenos ay hindi isang mandurukot, ngunit tumanggi siyang pakinggan siya, na sinasabi na ang pag-ampon ng mga bata mula sa ibang mga species ay ilegal nang hindi dumadaan sa tamang mga channel. Si Lily ay naging galit na galit dito at sinabi sa kanya na iniligtas siya ni Zenos, at napagtanto ng babae na tumalon siya sa mga konklusyon. Tiniyak niya kay Lily na pinaputukan niya lang siya ng natutulog na bala ng gas at hindi siya masasawi,
ngunit napatulala siya nang lumabas si Zenos mula sa ulap ng gas ng maayos. Humingi ng paumanhin sa kanya ang babae sa pagpaputok sa kanya ng walang babala, ngunit pagkatapos ay nagtanong kung paano siya nagiging maayos. Sumagot si Zenos na hinaranggan lang niya ang kanyang pag-atake gamit ang normal na defensive magic, at nahihirapan siyang paniwalaan ito. Sinabi niya na walang makakapigil sa kanyang mga magic bullet, ngunit magiging iba ang kaso kung si Zenos ay isang henyong magician na nagtalaga ng kanyang buong buhay sa pag-aaral ng defensive magic. Sinabi sa kanya ni Zenos na hindi siya ganoon, ngunit ang babae ay tumangging maniwala sa kanya. Sinabi na maaaring gusto niyang panatilihing mababa ang profile, ngunit hindi niya maaaring ipagkanulo si Krishna, ang vice-commander ng mga Royal Knight. Parehong nag-aalala sina Zenos at Lily na malaman ang tunay na pagkakakilanlan ng babae, at hiniling niya sa kanila na makipagtulungan sa kanyang misyon sa pagsisiyasat. Agad na nagpadala ng hudyat si Zenos sa 3 pinuno na lumayo sa kanyang bahay, umaasa na sila ay sapat na matalino upang sundin ito. Pagkatapos ay umupo siya upang makipag-usap kay Krishna, na nagsabi sa kanya na tungkulin ng lahat ng mga mamamayan na makipagtulungan sa mga Royal Knight, at gusto niya ang kanyang tulong sa pag-aresto sa taong nagwakas sa ilang dekada na puot sa pagitan ng 3 demi-human species. Nagulat si Zenos nang mapagtanto na narito ang baliw na babae upang arestuhin siya, ngunit ipinagpatuloy ni Krishna ang kanyang pagsasalita, na sinasabi na ang sinumang makakontrol sa 3 tribong demi-human ay dapat na talagang malakas, at hindi niya maaaring hayaan ang isang tulad nito na gumala ng malaya dahil maaari silang maging banta sa kaayusan ng lungsod. Ipinaliwanag niya na sinubukan niyang kalugan ang mga naninirahan sa slum tungkol sa kanyang pagkakakilanlan, at dahil dito ay lalo siyang nakatitiyak na ang tao sa likod ng mga anino ay isang masamang mastermind na mahusay sa pagkontrol sa mga tao. Kinakabahang sinubukan ni Zenos na kumbensihin siya na ang taong hinahanap niya ay maaaring gusto lamang na manatiling mahinahon, ngunit tumanggi si Krishna na maniwala sa kanya at sinabi na ang isang taong makakapag-isa sa 3 tribo ay maaaring maging banta sa buong bansa. Iminungkahi ni Zenos na dahil gabi na, dapat na siyang umuwi. Nag-aalok siya na ituro sa kanya ang daan patungo sa lungsod, ngunit habang naghahanda na siyang umalis, nakita ni Krishna ang isang bakanteng kama sa isang sulok. Sinabi sa kanya ni Zenos na itatapon na lang niya ang kama na iyon dahil hindi na ito ginagamit, at agad niyang sinabi sa kanya na gagamitin niya ito mula ngayon. Nalilito si Zenos, kaya sinabi sa kanya ni Krishna na kailangan niyang magkaroon ng base ng operasyon malapit sa mga slums para mahanap niya ang kanyang target, at iyon ang dahilan kung bakit siya ay mananatili rito pansamantala. Sinabi niya kay Zenos na hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa anumang bagay dahil magbabayad siya ng upa, at bumaba si Carmilla upang asarin siya tungkol sa isa pang mapanganib na babae na pumasok sa kanyang buhay. Ginagamit ni Krishna ang kanyang autoridad para pilitin si Zenos na pabayaan siyang manatili sa kanyang lugar, ngunit lubos nitong naiinggit si Lily. Upang ipakita kay Krishna na siya ang numero 1 babae ni Zenos, umakyat si Lily sa kanyang kandanggan at hinaplos ang kanyang buhok. Nang makita ito, bumaba muli si Carmilla sa kanyang hindi nakikitang anyo at tinukso si Zenos sa pamamagitan ng pagbulong sa kanyang tainga, na ikinagulat niya. Pagkatapos nito, si Lily ay patuloy na nagsisikap na ipakita kung gaano siya kalapit kay Zenos, ngunit sa kasamaang palad, si Krishna ay masyadong abala sa pag-ihip ng kanyang tsaa upang bigyan siya ng anumang isip. Maya-maya ay nakatulog si Lily, at pagkatapos siyang ipunta sa kama, bumalik si Zenos para kausapin si Krishna. Tinanong niya ito tungkol sa mga detalye ng insidente kung saan iniligtas niya si Lily mula sa mga mandurukot, ngunit hindi niya masyadong naaalala ang tungkol dito. Pinag-iisipan iyon ni Krishna ng ilang sandali at pagkatapos ay dumating sa kanyang pangunahing misyon ng paghahanap ng tagapamagitan. Naniniwala pa rin siya na si Zenos ay isang henyong salamangkero na dalubhasa sa defensive magic, at gusto niyang malaman kung may isang tulad niya na nag-alay ng kanyang buhay sa healing magic. Magagawa ba niyang muling buuin ang mga armas? Tinanong siya ni Zenos kung hindi iyon normal para sa mga disenteng manggagamot, ngunit hindi siya naririnig ni Krishna dahil sa boses ng kanyang sariling boses. Sinabi niya na ang isang santo lamang or napakataas na antas ng mga manggagamot ang makakapagpabago ng mga nawawalang paa, at tinanong siya ni Zenos, ano ang kaso doon? Sinabi niya sa kanya na nasugatan niya ng husto ang braso ni Zaphia sa isang labanan kanina, ngunit nang dumating siya sa mga slums kahapon, ang kanyang braso ay ganap na maayos.
Sinabi ni Krishna na kung ito ay gawain ng isang mataas na antas na manggagamot na naninirahan sa mga slum, dapat ay mayroon siyang malaking awtoridad dito, at maaring siya ang tagapamagitan na hinahanap niya. Tinanong siya ni Zenos kung bakit siya naging agresibo at madamdamin tungkol sa mga slum, at sinabi ni Krishna sa kanya na ang kanyang ina, isang mabait na babae na pumupunta sa slums upang pakainin ang mga mahihirap araw-araw, ay pinaslang sa mga slum ng isang taong nagtangkang nakawin ang kanyang singsing sa kasal. Nanumpa siya na siya ay magiging isang bayani na maghahatid ng hustisya sa mga ganitong kriminal na nakatira sa mga slum, at nagsumikap na maging pinakabatang vice commander ng mga kabalyero. Kinabukasan, umalis si Krishna upang imbestigahan muli ang mga slum, na sinabi kay Zenos na babalik siya sa gabi. Samantala, binisita siya ni Zaphia habang ginagamot siya nito. Si Zenos ay patuloy na nag-iisip tungkol sa kwento ni Krishna, ngunit sinabi sa kanya ni Carmela na ito ay hindi kakaiba at hindi siya dapat mag-abala dito. Nang matapos ni Zenos na pagalingin si Zaphia, umuwi si Krishna, at ang dalawang babae ay agad na nagkagulo. Sinubukan ni Lily na makialam, sinabing naligaw din si Zaphia at napadpad dito, ngunit ayaw maniwala ni Krishna. Tinanong niya si Zaphia tungkol sa tagapamagitan na nagpagaling sa kanya, na sinasabing siya ay isang masamang tao na pinag-iisa ang mga tao sa mga slum upang manguna sa isang paghihimagsik. Tinutuya siya ni Zaphia, na sinasabi na ang masasamang tao ay matatagpuan sa bawat seksyon ng lipunan, ngunit si Krishna ay isang klases na naghahanap lamang ng mali sa mga slum dwellers. Sinabi niya sa kanya na ang taong nasa likod ng pandurukot na kanyang iniimbestigahan ay isang mataas na ranggo na maharlika, ngunit hindi man lang sinubukan ng mga Royal Knight na imbestigahan siya, sa kabila ng mga bagay na napakalinaw. Tumanggi si Krishna na maniwala sa kanya, ngunit tinawag ni Zaphia na peke ang kanyang kahulugan ng hustisya at sinabi na ang tagapamagitan ay isang mas mahusay na tao kaysa sa kanya, na walang pakialam sa hierarchy or politika at inililigtas lamang ang mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Nagalit si Krishna at nagpasyang paputukan siya, ngunit si Zenos ay nakatayo sa pagitan nila, na sinasabi sa kabalyero na hindi siya papayag na paputukan niya ang kanyang pasyente. Tinanong siya ni Krishna kung ano ang sinasabi niya, at nagpa siya si Zenos na umamin sa kanya. Sinabi niya sa kanya na siya ang manggagamot at ang tagapamagitan na hinahanap niya, ngunit hindi siya naniniwala sa kanya. Sinasabi niya na siya ay isang dalubhasa sa defensive magic at hindi niya maaaring pagsabayin ang pagmaster ng healing magic, kaya nagsisinungaling lang siya sa kanya. Gayunpaman, ngayon ay sigurado siya na kahit na siya ay nasa panig ng mga demi-human at ang tagapamagitan, kaya nagpa siya siyang wakasan ang lahat ng koneksyon sa kanya. Sinabi niya sa kanya na hahanap siya ng ibang lugar na matutuluyan, at magtatrabaho sa mga slum dahil hindi niya maaaring hayaang madungisan ang kanyang imahe ng isang perpektong kabalyero sa pamamagitan ng pananatili sa kanya. Umalis siya ng klinika pagkatapos iyon at pumunta sa kabilang direksyon ng mga slum. Iniisip ni Zenos na naligaw siya sa isang one-way na kalye, ngunit sa halip, dumiretso si Krishna sa bahay ng marangal na pinangalan ng Kalindar, na inakusahan ni Zaphia bilang pinuno ng pandurukot. Sinabi ni Krishna kay Kalindar na kamakailan lamang ay dumarami ang krimen sa rehiyong ito, at narito siya upang magsagawa ng sorpresang pagsusuri sa seguridad ng kanyang mansyon. Malugod siyang pinahihintulutan ni Kalindar na suriin ang seguridad ng kanyang tahanan, at walang nakitang kakaiba si Krishna, kaya naisip niya na pinagtritripan lang siya ni Zaphia kanina. Gayunpaman, nang malapit na siyang bumalik, napagtanto ni Krishna ang isang kakaiba tungkol sa pamamahagi ng mga security guard. Napag-alaman niya na napakaraming mga gwardya sa lugar ni Kalindar, at karamihan sa kanila ay nakaistasyon malapit sa likurang gate. Nagpa siya siyang imbestigahan pa ito at nakahanap ng isang underground na kulungan na puno ng mga biktima ng pagdukot. Sinabi niya sa mga bata na huwag mag-alala dahil narito siya upang iligtas sila, ngunit pagkatapos ay may umatake sa kanya sa likod. Lumingon si Krishna para tingnan kung sino ang nagpaputok sa kanya gamit ang sarili niyang mga baril na nakumpiska bago siya pumasok sa kanyang mansyon. Muli niya itong pinaputukan, nawasak ang kanyang braso, at pagkatapos ay tinawanan siya, na sinasabi na ang sikat na Iron Rose ay naging isang walang magawang babae sa kanyang harapan. Napagtanto ni Krishna na maaaring hindi niya mailigtas ang sinuman ngayon, ngunit sa kabutihang palad, dinala ni Zaphia si Zenos sa lugar sa tamang oras. Hindi nag-aaksaya ng oras si Kalindar at pinaputukan siya,
ngunit madaling hinaranggan ni Zenos ang lahat. Nabigla nito ang Maharlika, at napadpad siya sa manipis na hangin habang sinusubukang ilabas ang pangalawang baril. Pinulot ito ni Zenos at itinuro sa kanya, at humingi ng awa si Kalindar. Sinabi kay Zenos na dapat siyang magpasalamat na humihingi ng tawad sa kanya ang isang Maharlika. Napabuntong hininga na lang si Zenos at pinaputukan ang talunang Maharlika, hindi siya pinaslang kundi pinatumba siya ng mahabang panahon. Pagkatapos ay bumaling siya kay Krishna, na tinanggap na ang kasawian ay darating para sa kanya. Hiniling niya kay Zenos na sabihin sa mga Maharlikang kabalyero kung ano ang nangyari dito, ngunit hiniling niya sa kanya na tumahimik dahil kailangan niyang mag-concentrate upang mapalago ang kanyang braso. Kapag siya ay ganap na gumaling, sa wakas ay naunawaan ni Krishna na si Zenos ay isang manggagamot at ang tagapamagitan na kanyang hinahanap. Sinimulan niyang ituring siyang isang tunay na bayani at sinabing hinding-hindi siya makakagawa ng anumang bagay upang tumugma sa kanya. Gayunpaman, sinabi sa kanya ni Zenos na siya ang bayani sa mga bata dito dahil siya ang unang kumilos para iligtas sila. Napaiyak si Krishna sa narinig, at hindi nagtagal ay tinawag niya ang mga sundalo para tulungan siyang iligtas ang mga bata. Sinabi ni Zenos kay Zaphia na dapat silang bumalik bago pa man may lumapit sa kanila, ngunit agad silang hinabol ni Krishna. Tinanong si Zenos kung bakit niya siya iniligtas. Malamig niyang sinabi sa kanya na hindi pa siya nagbabayad ng rente para sa pananatili sa kanyang lugar ng isang gabi, at ipapadala niya sa kanya ang invoice para doon kasama ang mga bayarin sa pagpapagaling ngayon. Makalipas ang ilang araw, naggrocery si Zenos kasama si Lily, ngunit sa pagdaan niya sa ilang pamilyar na kalye, bumalik sa kanya ang mga alaala ng kanyang pagkabata. Dati siyang malungkot na ulila sa mga slums hanggang isang araw ay dumating doon ang isang adventurer na nagngangalang Aston na naghahanap upang kunin siya. Wala na siyang pakialam kung ano ang maaaring gawin ni Zenos dahil gusto lang niyang may mag-asikaso para sa kanya at maging alipin niya. Sinabi ni Zenos kay Aston na may alam siyang healing magic, ngunit tinawanan lang niya iyon dahil walang paraan na kayang tustusan ng isang mahirap na ulila mula sa mga slum ang ganoong uri ng edukasyon. Gayunpaman, tinanggap niya si Zenos sa kanyang partido, at nagsimula silang gumawa ng mga adventurous na bagay ng magkasama. Nang si Aston ay lumaban sa mga halimaw, si Zenos ay nanatili sa kanyang likuran at pinapagaling ang kanyang mga sugat ng napakabilis kaya naramdaman ni Aston na siya ay hindi madadaig. Pakiramdam niya ay dahil sa sarili niyang kakayahan ang lahat, at si Zenos ay nakatayo lang sa likuran niya na walang silbi, kaya pinaalis niya ito. Sa kasalukuyan, pinangunahan ni Aston ang kanyang partido, ang Golden Phoenix, sa isang lungga ng mga halimaw dahil inatasan sila ng isang makapangyarihang Maharlika na kumuha ng ilang balahibo ng halimaw. Ang lahat ay medyo relax, at ang isang pares ng mga lalaki ay may hangover pa dahil sila ay itinuturing na parang mga kilalang tao kahit saan sila pumunta. Nahanap nila ang mga flame fox sa sandaling makapasok sila sa kuweba, at inutusan ni Aston ang isang lalaki na gumawa ng defensive spell sa kanya bago siya sumugod sa mga halimaw ng walang ingat. Kinagat ng halimaw ang kanyang kamay, naiwan itong may matinding paso, at nabigla si Aston dahil hindi siya sanay sa sakit. Pansamantala, inaatake ng mga fox ang ibang miyembro ng kanyang partido, at pakiramdam ni Aston ay napapaligiran siya ng mga walang kakayahan na miyembro. Bumaling siya sa lalaking namamahala sa defensive magic, na hindi makapag-focus ng maayos sa kanyang mana dahil sa kanyang hangover. Inutusan ni Aston ang lahat na umatras, at sa sandaling lumabas sila sa kuweba, sinimulan nilang sisihin ang isa't isa sa kabiguan. Ang tagapagtanggol na tao ay nagmumungkahi na marahil si Zenos ay gumagamit ng healing magic sa kanila sa lahat ng oras na ito. Tumanggi si Aston na paniwalaan iyon dahil hindi niya ito napansin, ngunit nagpasya siyang kumuha ng isa pang manggagamot na may tamang mga kwalifikasyon. Makalipas ang ilang linggo, bumalik si Aston at ang kanyang partido sa kuweba kasama ang isang manggagamot na nagngangalang Yaman. Sa kasamaang palad, ang mga halimaw ay handa na para sa kanya sa oras na ito, at agad silang naglunsad ng isang sorpresang pag-atake sa kanyang partido. Hinaranggan ni Aston ang mga pag-atake ng halimaw, ngunit ang wizard ng kanyang partido ay nataman ng isang bowl ang apoy na sumunog sa pamamagitan ng defensive magic at nasugatan siya. Agad na sinimulan ni Yaman ang pagpapagaling sa kanya, ngunit napagtanto niya na kailangan itong ipasok sa isang ospital. Samantala, nagpupumilit si Aston na tamaan ang mga halimaw at mabilis na napagod, at wala itong saysay sa kanya.
Sinabi sa kanya ni Yaman na kailangan nilang umatras dahil masasawi ang wizard kung mag-aaksaya pa sila ng oras, at nag-aatubili si Aston na nagbigay ng utos. Nang nasa labas na sila ng kuweba, hinampes niya ang taong nagtatanggol dahil sa hindi niya ginagawa ng maayos ang kanyang trabaho, ngunit sinabi sa kanya ni Yaman na hindi niya ito kasalanan. Itinoon ni Aston ang kanyang atensyon sa kanya at sinabihan siyang agad na pagalingin ang wizard upang muli silang makipaglaban, ngunit tinanong ni Yaman kung seryoso siya. Sinabi niya na tanging ang santo at ilang top-level healers lang ang makakapagpagaling ng mga ganoong pinsala kaagad, at iyon ang dahilan kung bakit si Aston ay nagtataka kung talagang pinapagaling sila ni Zenos mula sa gayong malubhang pinsala sa lahat ng oras. Hindi nagtagal, bumalik siya sa lungsod kung saan dumating ang mayordomo ng Maharlika upang sabihin sa kanya na nabigo siya sa kanyang misyon at hindi na dapat magpakita ng kanyang mukha sa lungsod. Nataranta si Aston at humingi ng isa pang pagkakataon, sinisisi si Zenos sa kabiguan. Binibigyan siya ng butler ng pagkakataong hiningi niya, at nagpa siya si Aston na kunin si Zenos pabalik upang magamit niyang muli ang kanyang mga talento at sumikat. Hindi nagtagal, si Aston at ang taong nagtatanggol, si Gael, ay pumunta sa mga slum upang hanapin si Zenos, at nagpa siya silang humingi ng tulong sa tatlong tribong demi-human sa paggawa nito. Pumunta muna sila sa tribo ng Lizardman, at sinabi ni Aston kay Zaphia na naghahanap siya ng isang manggagamot na nagngangalang Zenos na dumating sa mga slum 2 buwan na ang nakakaraan. Nagsimulang tumawa si Zaphia nang marinig iyon at sinabi na talagang mukhang talunan si Aston para paalisin ang isang taong kasing husay ni Zenos. Ang taong mapula ang ulo ay nasaktan at sinubukang bumunot ng kanyang espada, ngunit siya ay umatras nang mapagtanto na siya ay napapaligiran ng mga mandirigmang butiki. Sinabihan siya ni Zaphia na umuwi dahil wala silang panahon ni Zenos para harapin ang mga talunan na katulad niya. Nagalit si Aston dito, ngunit ang malamig na tingin mula kay Zaphia ay nagparamdam sa kanya ng pagkakaiba ng kapangyarihan sa pagitan nila, at agad siyang umatras. Pagkatapos ay pumunta siya sa tribong Beastman, at kinukutya din siya ni Linga dahil sa pagiging walang isip na nagpaalis kay Zenos. Sinabi niya sa kanya na ayaw niyang makipagnegosyo sa isang tulad niya, at bago pa man siya subukang takutin ni Aston, tinakat niya ito sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang bilis. Susunod, pumunta siya sa hideout ng mga orc at nakatanggap ng katulad na tugon mula kay Love, ngunit sa pagkakataong ito siya ay sapat na matalino upang mag-walkout ng hindi kumikilos ng matigas. Nang nasa labas, nagtantrum si Aston dahil hindi siya naniniwala na si Zenos ay maaaring magkaroon ng ganitong uri ng pagkontrol sa mga slum. Biglang napansin ni Gael si Zenos na naglalakad sa kalye kasama si Lily, at pumunta silang dalawa para harapin siya. Matigas ang kilos ni Aston, sinabi kay Zenos na swerte na lang na nakaligtas siya ng mag-isa sa loob ng 2 buwan. Sumagot si Zenos na wala siyang oras upang makipag-usap sa kanya at nagpatuloy sa paglalakad, ngunit ininas nito si Aston, na sumigaw na pumunta siya dito upang hayaan siyang sumali muli sa partido. Malamig na tumanggi si Zenos, sinabi kay Aston na walang tatanggap ng trabahong walang sweldo at kakilakilabot na kondisyon sa pagtatrabaho. Naiinsulto ang taong mapula ang buhok at sinabi sa kanya na dapat siyang magpasalamat na naging bahagi siya ng isang sikat na partido. Si Zenos ay bumantong hininga at sinabing tutulungan niya ang kanyang partido kung sila ay desperado na, ngunit sa pagkakataong ito ay magbabayad siya ng isang patas na halaga para sa pagpapagaling at paghahagis ng mga depensa. Nagulat si Aston dito at sinabi kay Zenos na hindi siya dapat gumawa ng ganoong mga kahilingan dahil wala siyang ibang mapupuntahan. Sa sandaling iyon, may mga taong mula sa mga slum na pumupunta doon at nagsimulang masayang makipag-usap kay Zenos. Malapit na siyang mapalibutan ng mga tao, at nalilito si Aston sa mga nangyayari. Sa sandaling umalis ang lahat, nagpa siya si Zenos na bumalik sa bahay, at sinimulan siyang sigawan ni Aston, na nagpapaalala sa kanya na siya ang sumando sa kanya mula sa mga lansangan. Iumay na sa kanya si Zenos kaya sinabi na lang niya sa kanya na huli na ang lahat. Nagsimula siyang maglakad palayo pagkasabi iyon, at nagpa siya ang asar na si Aston na atakihin siya. Gayunpaman, bago pa man niya maabot si Zenos, nataman siya ng bala at natapon sa gilid ng kalsada. Tinawag siyang walang isip ni Krishna dahil sa pagtatangka niyang salakayin ng isang tao sa harap ng Vice Commander ng mga Royal Guard, at nagulat si Zenos nang makita siya rito.
Tinanong niya kung ano ang ginagawa niya sa bahaging ito ng slum, at sumagot si Krishna na hinahanap niya siya at nawala, ngunit naging maayos ang lahat sa huli. Habang nag-uusap sila, mas lalong naguguluhan si Aston dahil maganda ang koneksyon ni Zenos hindi lang sa mga pinuno ng mga slum kundi pati na rin sa Royal Guard. Habang siya ay bumangon, sinabi sa kanya ni Krishna na siya ay inaaresto dahil sa tangkang pananakit. Agad itong isinisi ni Aston kay Gail at tumakbo palayo, determinadong turuan si Zenos ng leksyon sa hindi niya pagpansin. Nang maglaon, ilang araw pagkatapos noon, ang lahat ay nagtitipon sa lugar ni Zenos, at sinimulan nilang talakayin kung paano nilapitan silang lahat ni Aston at ng kanyang alipin. Sinabi ng tatlong amo kay Zenos na hinahabol nila ang kanilang mga especially iya sakaling lumikha sila ng anumang gulo, ngunit nakakagulat, nawala sila ng walang bakas. Gamaan ang loob ni Lily, iniisip na sumuko na sila sa paghabol kay Zenos. Ngunit sa sandaling iyon, nagpakita si Carmela sa likod niya at sinabi na maaaring pumunta sila sa Underground Guild, na humahawak ng lahat ng uri ng mga ilegal na kahilingan para sa tamang presyo. Natakot si Lily nang marinig ito, ngunit sinabi sa kanya ni Zenos na naninangil ng malaking halaga ng pera ang Underground Guild, at idinagdag ni Carmela na kung desperado si Aston na bawiin siya, nangangahulugan ito na mahihirapan siya, at mahirap ang pera. Sa wakas ay nakahinga si Lily nang marinig ito, ngunit pagkatapos ay sinabi ni Zaphia sa kanya ang tungkol sa isang kakaibang mersenaryo na sinabing tumatanggap ng anumang trabaho, kahit na walang sweldo, kung ang ilang mga kondisyon ay natutugunan. Kinagabihan, nadatnan ni Lily na gising si Zenos, kaya naghanda siya ng tsaa para sa kanya at tinapik ang ulo nito para tulungan siyang makapagpahinga. Mabilis siyang nakatulog pagkatapos noon, at sa sandaling ipasok siya ni Zenos, nakita niya si Carmela na naghihintay sa kanya sa labas. Hinikayat niya itong magsalita ng malaya tungkol sa kanyang partido, at sinabi sa kanya ni Zenos na dapat ay sinuntok niya si Aston sa mukha nang makita siya nito. Nagsimula siyang magtanong kung paano siya naging napakahusay sa pagpapagaling ng mahika, at sinabi ni Zenos sa kanya na sinubukan niyang buhayin ang isang sawi noong bata pa siya ngunit napahirapan siya ng masama ng kanyang amo dahil dito. Nagulat si Carmela sa narinig dahil bawal ang reanimation, at pagkatapos ay sinimulan niyang sabihin sa kanya kung paano nagkaroon ng mga artificial na anyo ng buhay 300 taon na ang nakalilipas noong nabubuhay pa siya. Sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol sa mga nakakatakot na golem na ginamit ng hukbo ng demonyo sa digmaan laban sa mga tao. Nang matapos ang kwento, nagpa siya si Zenos na matulog. Biglang yumanig ang lupa, at umakyat si Carmela sa langit upang makita kung ano ang nangyayari sa mga slum. Nakita niya ang ilang bahagi ng slum na nasusunog na may isang higanteng golem na sumasalakay dito, at siya ay nabigla, sa pag-aakalang sinira niya ang slum sa pamamagitan ng pagbanggit ng mga golem. Ang higanteng golem ay sumisira sa mga slum, sinisira ang lahat ng bagay sa landas nito habang tumatakbo ang mga tao para sa kanilang buhay. Dumating doon si Zenos para makita ng malapitan ang golem, at kasama rin niya si Carmela. Sinabi niya na talagang kainahinala na ang isang sinaunang armas na tulad nito ay nasa mga lansangan ng isang slum, at nagtataka sila kung paano ito nakarating dito. Sa sandaling iyon, dumating doon ang tatlong lider ng gang, at natutuwa si Zenos na makitang maayos sila. Sinabi sa kanya ng mga babae na hindi sila nasaktan, ngunit ang kanilang mga subordinate ay malubhang nasugatan dahil sa pag-atake ng halimaw. Tinanong nila si Zenos tungkol sa higanteng halimaw dahil hindi pa sila nakakita ng ganoon dati, at sinabi niya sa kanila na ito ay isang artificial na anyo ng buhay na nilikha gamit ang magic technology na naisip na wala na. Sinabi ni Love na ang isa sa kanyang mga orc ay nagulat na ang golem ay nagmula sa kailaliman ng mga slum, at iniisip ni Zenos kung ang Underground Guild ang nasa likod nito. Siya ay nagpasya na ang pagpapagaling sa mga nasugatan ay ang mauuna at sinabihan ang tatlong babae na tipunin ang lahat ng mga sugatan sa isang lugar. Nanunumpa siya na sino man ang gumawa nito ay magbabayad ng halaga para dito, ngunit ang taong nagpadala ng golem ay nanunood ng pagganap nito mula sa malayo. Ang assassin na tinatawag na Gail ang nasa likod ng pag-atake. Kinuha niya ang trabaho matapos siyang lapitan ni Aston para mag-higanti, at hindi man lang niya ito sinisingil ng malaki dahil mas interesado siya sa intensyon ni Aston kaysa sa kanyang pera.
Nang malaman ni Gael na gusto lang ilabas ni Aston ang kanyang pagkadismaya kay Zenos at sa lahat ng malapit sa kanya, tumawa lang siya ngunit tinanggap ang deal dahil sapat na iyon para masiyahan ang kanyang baluktot na pagkatao. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Aston ang isang golem core na kanyang binuo at sinabi sa kanya na ito ay sapat na upang talunin ng lubusan si Zenos. Sa ngayon, pinapanood ni Gael ang golem na sumisira sa mga slum at sa tingin niya ay sapat na itong mapanira, ngunit hindi ito kasing bilis ng gusto niya. Nagsisimula siyang magtaka kung ano ang mararamdaman ni Zenos kapag ang mga taong malapit sa kanya ay nagsimulang masawi ng isa-isa, ngunit hindi hahayaan ni Zenos na mangyari iyon. Habang tinitipon ng tatlong demi-human gang ang lahat ng nasugatan na tao sa isang lugar, gumagamit siya ng malakas na ranged healing spell, na agad na nagpapagaling sa kanilang lahat. Pagkatapos ay sinimulan niyang gamutin ang mga minor na pinsala, ngunit siya ay naiinis sa buong oras dahil hindi siya sigurado kung siya ay mababayaran para sa paggamot sa daan-daang tao. Bukod doon, nasa bahay pa rin si Lily. Pinapanood ni Gael ang lahat mula sa kanyang lokasyon, at humanga siya sa mga kakayahan ni Zenos sa pagpapagaling. Gayunpaman, alam niya na ang pagpapagaling sa lahat ay hindi malulutas ang anuman hanggat hindi nila kayang harapin ang golem, at gusto niyang makita kung paano susubukan ni Zenos na gawin ito. Hindi nagtagal pagkatapos noon, natapos na ni Zenos ang paggamot sa lahat ng mga nasugatan at sa wakas ay makakapagpahinga na siya. Tinitingnan niya ang golem na patuloy na umaalingaw sa mga slum at iniisip kung uuwi ba ito kapag nainip. Sinabi sa kanya ni Carmilla na hindi ito posible dahil hindi tumitigil ang mga golem hanggat hindi nila natutupad ang kanilang utos, at naniniwala siya na ang mga utos ng golem na ito ay sirain ang mga slums or isang bagay na katulad nito. Napa-facepalm si Zenos nang marinig ito, ngunit sinabi ni Carmilla na imposibleng gumawa ng golem sa era na ito. Ang mga high-purity magic stone na ginamit sa paggawa ng golem core ay matatagpuan lamang sa pinakatimog na kontinente, na dating teritoryo ng Demon Lord, at karamihan sa mga ito ay dapat na naubos na. Gayun din, ang mga black magic arts ay nawala na sa panahon, at ang mga materyales na kinakailangan upang makabuo ng isang golem ay napakabihirang mahanap. Nagtataka siya kung sino ang maaaring magkaroon ng akses sa lahat ng mga mapagkukunang ito. Sinabi sa kanya ni Zenos na walang silbi ang pag-iisip tungkol dito dahil kailangan muna nilang sirain ang golem. Binalaan siya ni Carmilla na magiging delikado ito, ngunit nagboluntaryo ang mga babae na sumama sa kanya dahil hindi nila hahayaang sirain ng halimaw ang kanilang tahanan ng ganito. Pagkatapos ay tinanong ni Zenos si Carmilla kung paano sirain ang isang golem, at sinabi niya sa kanya na kailangan niyang sirain ang core nito. Kung hindi, ang golem ay magpapatuloy sa muling pagbuo. Gayunpaman, ayaw sirain ni Zenos ang core dahil hindi na niya ito maibibenta. Anyway, inaakay niya ang mga babae sa golem at sinabihan silang tamaan ito ng lahat ng mayroon sila. Nagmamadali silang lumaban, at pinalakas ni Zenos ang kanilang mga kakayahan sa kanyang mga buff. Nalaman ng mga babae na ang kanilang lakas at bilis ay tumaas ng husto, at isang hit lamang ay sapat na upang masira ang binti ng golem at mahulog ito sa lupa. Gayunpaman, agad nitong inaayos ang pinsala at pagkatapos ay tinamaan si Linga. Sa kabutihang palad, nandyan si Zenos upang iligtas siya, at pinagaling niya ang kanyang mga sugat sa totoong oras, na ipinaparamdam sa kanya na hindi man lang siya nagkaroon ng anumang pinsala. Hindi ganoon kadali para kay Zenos dahil wala siyang aktwal na labanan sa loob ng ilang buwan, ngunit nagsimula siyang bumalik sa kanyang pwesto habang nagpapatuloy ang laban. Sinusubukan niyang manatili sa pinakamababang distansya mula sa mga babae. Kung hindi, ang kanyang magic ay hindi magiging epektibo sa kanila. Pagkatapos ay patuloy siyang nagpapalipat-lipat sa pagitan ng nagtatanggol at nakapagpapagaling na mga spells ayon sa pangangailangan ng sandali. Samantala, patuloy na sinisira ng mga babae ang golem, at napansin ni Zenos na nangangailangan ng ilang oras upang muling mag-regenerate ito. Inutusan niya ang mga babae na baliin ang magkabilang binti nito, at ginawa nila iyon, na nagpabagsak sa golem. Gayunpaman, napansin nilang huli na ang isang babae sa rehiyon ay hindi na-evacuate sa oras, at ang golem ay malapit nang mahulog sa ibabaw niya. Nataranta si Zenos dahil hindi niya makita ng malinaw ang babae para mag-defensive magic sa kanya, at sumugod siya sa pag-asang mapoprotektahan siya sa oras. Hindi niya ito maabot bago mahulog ang golem, ngunit ang nakakagulat,
ang golem mismo ay nagsisikap na protektahan ang babae. Nalilito si Xenos dito, ngunit sinimulan niyang tingnan ang golem habang tumatakbo ang babae. Hindi nagtagal ay natapos na niya ang pag-scan, at sa sandaling iyon, dumating doon si Carmilla. Sinabi niya na ang golem ay kumikilos ng kakaiba, at sinabi ni Xenos sa kanya na ang golem ay hindi ganap na artificial. Sinabi niya na ang core ng golem ay nasa kaliwang kalahati ng katawan nito, at ito ay hindi lamang isang magic stone kundi isang stone mismo. Nakikita ni Gael ang lahat ng ito mula sa malayo at napangiti siya sa kanyang sarili habang nakikita niya si Xenos na inaalam ang kanyang panlilinlang. Mayroon lamang siyang hindi perpektong mga magic stone na ginagamit, at ang pinakamahusay na paraan para makagawa ng mga golem core mula sa mga ito ay ang pagsamahin ang mga ito sa isang tao. Gayunpaman, ang mga golem na ginawa sa paraang ito ay medyo mahirap kontrolin, ngunit naisip ni Gael na dahil si Aston ay isang tulala na umaapaw sa mga negatibong emosyon, hindi ito magiging mahirap na kontrolin siya. Pinaniwala niya ang taong mapula ang buhok na ang Magic Stone ay kailangan para sa kanyang paghihiganti at pinagsama siya nito upang lumikha ng core ng golem. Ngayon ay gusto niyang makita kung kayang tapusin ni Xenos ang isang dating kaibigan para iligtas ang mga slum. Gayunpaman, plano ni Xenos na ayusin ang away kay Aston ng personal. Sinabi niya sa mga babae na tumalikod dahil siya lamang ang makakahawak ng mga bagay ngayon, at sumunod sila. Aalis na rin si Carmilla dahil sisikat na ang araw, at naiwan si Xenos na mag-isa kasama ang golem. Sigurado siyang nasa loob nito si Aston. Sinabi niya na tila hindi kapanipaniwala na ang isang makasariling talunan na tulad niya ay magliligtas ng isang bata, ngunit pagkatapos ay naalala niya na ang dahilan kung bakit si Aston ay nahuhumaling sa pera ay dahil ang kanyang kapatid na babae ay nasawi sa isang sakit, at wala siyang pera upang iligtas siya. Tinanong siya ni Xenos kung ipinaalala sa kanya ng babae ang kanyang kapatid at sa tingin niya ay may natitira pang pagkatao si Aston, ngunit huli na para sa kanya. Gumagawa siya ng talim gamit ang mana at pagkatapos ay sinusugod ang golem, pinuputol ang magkabilang braso nito ng malinis. Habang umaatungal ang golem, muling sinunggaban ito ni Xenos at pinaghahampas ang katawan nito ng buong lakas, na tumambad kay Aston, na nakaipit sa loob nito. Sinabi ni Xenos kay Aston na ito na ang wakas at pagkatapos ay pinutol siya ng walang pag-aalinlangan. Nagulat si Gael nang makita ito dahil hindi niya inaasahan na magiging ganito kawalang awa si Xenos, ngunit naiintindihan din niya na baka gusto niyang maghiganti sa lahat ng masamang pakikitungo ni Aston sa kanya. Nagpasya siyang umalis dahil nabigo siya, ngunit may nakita siyang kakaiba. Hindi lang si Aston ang pinuputol ni Xenos, sabay na rin ang pagpapagaling sa kanya. Sinisira niya ang mga bahagi ng katawan ni Aston na pinagsama sa mahiwagang bato at pagkatapos ay binago ang mga ito kaagad, na nagiging isang normal na katawan ng tao. Ito ay talagang nakakapagod, ngunit si Xenos ay patuloy na ginagawa ito, at si Gael ay natulala nang makita ito. Hindi siya makapaniwala na si Xenos ay may natitira pang lakas at katumpakan. Kahit na matapos na ang pagpapagaling ng daan-daang tao, hindi pa rin niya maproseso na maaaring umiral ang isang taong kasing husay niya at nagsimulang muling pag-isipan ang kanyang diskarte. Samantala, sinabi ni Xenos kay Aston na mas makabubuti para sa mundo kung dito siya masasawi, ngunit hindi niya ito hahayaang mangyari dahil may kailangang magbayad para sa mga pinsala sa mga slum at ang kanyang bayad para sa pagpapagaling ng mga tao buong magdamag. Kaya bubuhayin niya si Aston para makakuha ng pera mula sa kanya at sa kanyang kasabwat. Ang isa pang dahilan ay ang dalawang malalaking pabor sa kanya ni Aston noong nakaraan. Ang una ay ang pagkuha niya sa kanya sa kalye, at ang pangalawa ay nagbibigay sa kanya ng gintong barya bilang severance pay, na nakatulong sa kanya na palayain si Lily, at ang desisyong iyon ay nagpabago sa kanyang buhay. Idinagdag ni Xenos na ang pangwakas at pinakamahalagang dahilan ay dahil siya ay isang manggagamot, at hindi niya maaaring hayaang masawi ang sinuman sa kanyang paningin. Dahil doon, buong lakas niyang hinampas ang mahiwagang bato sa puso ni Aston, na nadurog ito. Hindi nagtagal, ganap na nakalaya si Aston mula sa mahiwagang bato, at habang nakaluhod siya, inamin niya na napakahusay ni Xenos kaya gusto niyang samuka. Nakita niyang binaback up niya ang mga demi-human girls kanina, at ngayon ay napagtanto niya na ginagawa rin niya ang parehong bagay sa kanilang partido. Bumagsak siya sa lupa, humihingi ng tawad kay Xenos, kahit na hindi siya dito karapat-dapat.
Sinabihan siya ni Zenos na bumangon, at sinabi ni Aston na hindi siya babangon hanggat hindi siya napapatawad, ngunit sinabihan siya ni Zenos na magmadali dahil kailangan niya itong suntukin sa mukha. Napatulala si Aston, ngunit pagkatapos ay ginamit ni Zenos ang huling bit ng kanyang mana para pataasin ng 10 beses ang epekto ng kanyang suntok. Nagsimula siyang maglakad ng paatras, ngunit si Zenos ay ngumiti ng nakakatakot. Sinabi na ang isa pang dahilan kung bakit hindi niya ito hinayaang masawi ay dahil hindi pa niya ito nasuntok sa mukha. Pagkatapos, kasama niyan, sinuntok niya si Aston sa abot ng kanyang makakaya at pinalipad siya. Makalipas ang ilang minuto ay natauhan si Aston at nakita niya si Krishna na nakatayo sa tabi niya. Tinanong niya siya, nasaan si Zenos? At tumugon siya na nakita niya siya sa daan, at sinabi niya sa kanya ang lahat ng mga detalye. Sinabi niya na ito ay isang himala na walang nasaktan sa pangyayaring ito, at si Aston ay magkakaroon ng utang kay Zenos sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Pagkatapos ay nagpapatuloy siya sa pag-aresto sa kanya para sa isang mahabang listahan ng mga krimen, at idinagdag ang pampublikong paglalahad niya doon. Doon lang napagtanto ni Aston na nakaupo siya sa kanyang sarili na walang suot. Binigyan siya ni Krishna ng isang mensahe mula kay Zenos, na kinuha ang kanyang espada upang maibenta niya ito upang bayaran ang mga pagkalugi, at napagtanto ni Aston na ngayon ay talagang wala na siyang natitira, maging ang kanyang mga damit. Gayunpaman, si Zenos ay nag-iwan sa kanya ng isang regalo sa pamamaalam, at ito ay isang solong gintong barya, tulad ng kanyang severance pay. Sinabi ni Krishna na hindi na siya gustong makita ni Zenos, at si Aston ay nagsimulang umiyak na parang bata nang marinig iyon. Samantala, kinakaladkad ni Zenos ang kanyang mga paa habang naglalakad siya pauwi, ngunit nakasalubong niya ang mga babaeng demi-human sa daan, at sinusuportahan siya ng mga ito, kahit na sinabi niya sa kanila na ayos lang siya. Hindi nagtagal, nakarating sila sa kanyang bahay, at agad na nagsalin si Lily ng isang tasa ng tsaa para salubungin siya ni Zenos dahil sigurado siyang uuwi ito ng walang pinsala.